Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Let's sing once again. Spirit of the living God. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God. Spirit of the living God, fall afresh on me. Mold me, break me, melt me, mold me, fill me, oh Spirit of the living God, fall afresh on me. Let's sing again. Spirit of the living God. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God. Spirit of the living God, fall afresh on me. Lord, break me, Lord Jesus. Oh, break me, melt me, mold me, fill me, oh Spirit of the living God, fall afresh. Let's sing again. Break me. Hallelujah, hallelujah. Let's sing on our speaker, Marshall. Break me, melt me, mold me, fill me, Spirit of the living God, fall afresh on me. Once again, hallelujah. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Amen. Hallelujah. Yan ba ang ating dalangin sa gabing ito, mga mahal kong kapatid? Ang Espiritu ng Diyos ay tanggapin natin sa pananariwa nito upang ang mga pagnanasa ng ating mga puso't kaluluwa ay tunghayan ng Diyos at magkaroon tayo ng pagpapanibagong lakas sa gabing ito. Sino rito ang umaasa sa Panginoon? Ano mang ating ipagkatiwala sa Diyos, tiyak na mayroong pangyayari sapagkat siya ay tapat sa kanyang mga pangako at ang kanyang mga salita ay hindi mapasusubalian. Tayo magbasa ng banal na kasulatan sa John chapter 21. Hallelujah. Pagbati sa lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. John chapter 21. At nais kong magbasa tayo mula verse 1. Alright, so kung nandyan na po kayo ay ganito po ang ating mababasa. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias.
And in this way, he showed himself. Verse 2, Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 others of his disciples were together. Then verse 3, Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we are going with you also. They went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing. But when the morning had now come, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. Then Jesus said to them, Children, have you any food? They answered him, No. Verse 6, last verse natin mabasahin. And he said to them, Cast the net on the right side of the boat, and you will find some. So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. Tayo manalangin. Ama naming banal, tunay na karapat dapat kang purihin at sambahin sa oras na ito. Ang aming mga hininga ng buhay ay aming ipaglilingkod sa iyo ng aming buong puso at kaluluwa at pag-iisip, sapagkat kami nabubuhay sa iyong salita. Naway pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mga salita habang ito'y aming binabasa kanina at habang ito'y iyong i-expound sa aming kalagitnaan. Nawa ay mag-umapaw ang mga pagpapalang makalangit at espiritual sa aming mga kaluluwa at ito'y magmulde sa amin, Panginoong Diyos, bilang mga mananampalataya, bilang bride ni Kristo na naghihintay sa nalalapit ng pagparito ng Panginoon, na mayroong pusong nag-uumapaw sa pag-ibig at kaluluwang malakas sa pananampalataya. Tunay, O Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat. Forgive us our sins, Lord. At habang aming ibinababa ang aming sarili sa iyo, malaya kang makapangusap sa aming kalagitnaan. Magpagaling ka, magpalakas ka, mag-akay ka sa mga kaluluwa na umaasa sa iyo, Panginoon. And we all came here to hear Thy word and to be ministered by Thy word and to experience the greatness of Thy holy presence, of Thy Holy Spirit, O God. This we ask in prayer. We ask everything in your name, in the name of the Lord Jesus Christ, the Son of the living God. Ang lahat ay magsabing amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Malaya na tayo makaupo, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. At let's pray for our beloved pastor. Hindi ko alam kung nandito ang ating mahal na pastor, pero siya ay dumaranas ng hindi mainam. At ang Diyos ang ating dakilang manggagamot na siyang aabot sa lahat ng mga may nararamdamang hindi mabuti sa kanyang katawan sa oras na ito. Who believe that? So let's pray for our pastor na dumaranas ng ganitong bagay sa kanyang katawan, na ang kalakasan at restoration ay tanggapin niya. So, hallelujah. Isama niyo rin ako sa prayer, mga kapatid. I hope these words na ating binasa ay maging blessing sa ating lahat. Bagaman supposedly ay hindi ako mangangaral ngayon at hinahanda ko sana ang bagay na ito sa ibang pagkakataon. But may the Lord use this as a simple, short exhortation. Loobin naman ng Panginoon dahil kagaya ng inyong laging naririnig at ating nararanasan, bagaman gusto kong mangaral ng 15 to 30 minutes lang, believe me, yan ang aming desire. Pero kapag ang Espiritu ng Diyos ay kumilos, ay patianod lamang tayo. Dahil alam ko na ang Diyos, kapag kumikilos siya, ay hindi pa rin siya out of order. Despite we have the program, we have the time na dapat nating sundin, lalo na gabi ngayon, at tayo ay uuwi pa sa ating mga tatahanan. There's no safety place na pwede nating masabing madadaanan or mapaparoonan. It's only by the side of Jesus, in the presence of God, that we're always in peace and in safety. Amen? At nararanasan natin ang mga bagay na ito dahil mabuti ang Diyos sa atin na tumawag na hindi nagbabago sa kanyang mga pangako.
At sabi ng banal na kasulatan, ni anino ng pag-iiba ay hindi natin makikitaan ng Panginoon. Do you believe it? Hallelujah. So pray for me mga kapatid, at hayaan natin na ang presensya ng Diyos ang siyang maluwalhati sa pagtatalakay natin ng kanyang mga salita. So sa ating mga binasa mga talata, hallelujah, maaring ito ay bihira nating binabasa pero I believe hindi ito bagay na unfamiliar sa atin. So dito sa verse 4 ay makikita natin dito kung papaanong ang ating Panginoong Hesus ay dumating habang ang mga alagad, ang mga disipulo ay nasa pangingisda sa pangunguna ng kanyang disipulo na si Apostol Pedro. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus said unto them, Children, have ye any meat? Meron ba kayong makakain? Meron ba kayong ulam dyan? Meron ba kayong nakahanda dyan na putahe? So ang ating Panginoon ay nagtanong at ang mga alagad ay nagsumagot ng mabilis. Napakasimple ng sagot ng mga alagad, wala. Wala kaming naihanda. Siguro ay talagang pagod na ang mga alagad sa pangingisda, pero wala silang nahuli ni isang isda. Kaya nang sinagot nila ang ating Panginoon ay bukod sa pagod ay gutom na rin marahil at nasa desperation ng kanilang kalagayan sa oras na ito. Kaya mabilis nilang sinagot ang ating Panginoon without any revelation, without any deep thing. Ang sabi lang ng mga alagad, no. Wala kaming nakahandang anumang pagkain. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship. Inyong ihagis ang lambat sa dakong kanan ng daong at makakasumpong kayo. Sabi riyan, inihulog nga nila at hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Mabuti ba ang Panginoon, mga kapatid? So, pag-usapan natin ang paksang tawagin nating right side. Amen? So, nais kong magbigay ng dalawang kaisipan tungkol sa dalawang salita na ito na ating pag-uusapan sa gabing ito. Dahil kung kukunin natin ang pangyayari dito sa binabasa natin sa Book of John, chapter 21, sa verse 6, ay hindi naman mahirap na intindihin and take it literally na yung right side na tinutukoy dito ng ating Panginoon ay yung kanang bahagi ng daong, as literal as that, as simple as that. Subalit, ang isa pang bagay na nais kong makita natin dito mga kapatid, yung other side ng kahulugan ng salitang right. Amen? Which is yung isang kalagayan at posisyon na nasa tamang kalalagayan. So, nasa kanang bahagi ng daong at nasa tamang posisyon. Naintindihan po ba natin? Kailan ang right side nagiging right side? At kailan ang right side nagiging wrong side? Dahil ang pinag-uusapan natin ay dalawang muka ng salitang right. You may be right or you may be on the right direction. Hallelujah. Para maintindihan natin ang mga bagay na ito mga kapatid, hallelujah, ay puntahan natin ang teksto ng chapter 21 sa mga talatang una nating binasa kanina. Purihin ang ating Panginoon. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And on this wise showed he himself, sabi sa King James Version. So, ang pangyayaring ito mga kapatid, na saan natunghayan ng ating Panginoon si Pedro kasamang ilang mga brothers, ang ilang mga alagad sa pangingisda, ay pagkatapos ng ma-resurrect ang ating Panginoon. So ang mga talatang ating pupuntahan,
are already after the resurrection of the Lord Jesus Christ. We know na ang ating Panginoon ay pahirapan ng mga Hudyo sa pangunguna, sa pamamagitan ng batas ng lupa sa panahon na yan, through the Roman soldiers. Alam natin kung paano nagdusa ang ating Panginoong Jesus. Walang makakapari sa pagdurusa ng ating Panginoon. Para mangyari, para matupad ang kasulatan, ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa ating Panginoon, kinakailangan ang ating Panginoong Jesus ay isubmit niya ang kanyang sarili hanggang sa kamatayan dahil yun ang kalooban ng kanyang Ama. Despite we know na si Jesus Christ, ang ating Panginoon, bilang nasa anyo ng alipin, so as to say, nasa laman, nasa katawang lupa, ay nakakaramdam din ng katulad ng nararamdaman nating mga tao pagka tayo ay nahihirapan, nasusugatan, nasa agony, nasa desperation, nasa mga hopelessness, nasa mga depravity, mga kawalan sa lahat ng mga bagay na pangangailangan. Kung anong ating nararamdaman at nararanasan bilang tao, hindi natin pwedeng sabihin na hindi nararamdaman at nararanasan ng ating buhay na Diyos. Dahil lang ang pagparito ng ating Panginoon, bagaman generally we know, para tayo ay dalhin sa katubusan, iligtas sa minana nating kasalanan na ang bunga ay kamatayan, despite we know na yan ang pinaka-intention, ang layunin ng Diyos kung bakit pinadala niya ang kanyang bugtong na anak at nagagalak tayo makabahagi ng layunin na yan. Hallelujah! Beside that, mga kapatid, ay upang matikman ng Diyos ang kamatayan, upang maramdaman ng Diyos ang ating karamdaman, upang maramdaman at maranasan ng Diyos ang ating mga pains. God provides everything that we need. God heals our diseases. God protects us from every danger. Is that right? Kayang ibigay lahat ng Diyos yan. Pero yung maranasan niya, yung nasa kalagayang nasa matinding pangangailangan, yung maranasan niya, yung nasa kalagayan na nasa karamdaman at nasa kapahamakan at mayroong magliligtas, ay ibang bagay na. This time, ang tulong ng Diyos na ating tinatanggap ay dahil alam ng Diyos, nakaka-relate siya kung ano ang karanasan ng isang nasa paghihirap at nasa karamdaman at nasa kapahamakan. Hindi ba kayo nagagalak? Pag ang Diyos ay nagpapala sa atin, it's because naranasan niyang kailangan talaga natin when it's time of troubles. Kaya magbunya tayo sa gabing ito dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay nakakaunawa, nakakaintindi ng ating mga pinagdadaanan sa buhay na ito. You should be glad. Hallelujah. So sa kabila ng karanasan ng ating Panginoon, tiniis niya ang krus ng Kalbaryo, pinasan niya ang krus, tiniis niya ang koronang tinik. Hindi lang naman yun yung pangungutya, yung mga masasakit na salita, yung mga paratang, lahat naranasan na ng Panginoon. Ang daanan habang siya ay nasa paghihirap, duguan, katulad na isang slaughtered sheep na punong-puno ng dugo sa katawan dahil sa paghihirap na dalhin ang krus sa Kalbaryo para sa ating kaligtasan at katubusan. Ano kaya ang pakiramdam? Habang siya ay naglalakad, pasan-pasan ng krus, papunta pa ng bundok ng Iskal, ay nariyan ng mga Hudyo, pinag-uusapan siya, kinukutya siya, pinagchichismisan siya. Yan ba yung nagsasabing anak ng Diyos? Hindi kayang iligtas ang sarili, walang magawa. At pinagtatawanan. Hallelujah. I'm pretty sure mas naiintindihan ninyo yung kalagayan na yon dahil siya, bagaman nasa anyo ng pagka-Diyos, anyo ng ating Diyos, ay hindi niya inalintan ng magbihis ng kagaya ng alipin na kagaya natin. Hallelujah. So hanggang siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, we know,
Yung katawan na yon ng ating Panginoon, I do believe, kung hindi yon papatayin, ay hindi rin yan mamamatay. Noong nakaraan nga, I was with some brothers and sisters, mga young people, nagkaroon ng ilang mga panahon ng sharing last Sunday. At nabanggit ko sa kanila yung isang uri ng creature ng Diyos na merong katangian ng immortality. Hindi ko na mabanggit sa inyo yung pangalan ng jellyfish na yon, pero i-search nyo na lang dahil hindi gaanong common ang pangalan ng jellyfish na yon. Yung jellyfish na yon ay kapag nakakaramdam siya ng mga danger sa kanyang paligid, nagre-recycle ang kanyang lifespan para i-protect yung kanyang sarili. At yung pagre-reset ng kanyang lifespan, ng kanyang buhay, ay dahilan kung bakit siya ay paulit-ulit lang na nabubuhay na parang walang kamatayan. Pero of course, pag kinain na siya ng pating, pag kinain na siya ng mas malalaki pang isda sa kanya, that's the time na mamamatay yung jellyfish. And I do believe ganun ang kalagayan ng katawan ng ating Panginoon. Nasaan nyo lang yun ang alipin, pero wala po yun bahid ng kasalanan. At yun yung katawan na dinadaluyan ng banal na dugo para ialay sa atin ang mga makasalanan. Dahil namatay lang yun nang tinusok sa krus ng Kalbaryo. Pero I do believe kung hindi nakaranas na tusukin ng spear sa tagiliran ng ating Panginoon, hindi rin mamamatay yung katawan na yun. Pero dahil kalooban ng Ama na yung katawan na yun ay aalay, katulad ng isang korderong inaalay para sa kasalanan ng bayan, taon-taon, pero yun ay temporary lamang. Ang ating Panginoon ay dumating na kagaya ng isang slaughtered sheep, slaughtered, hallelujah, na kordero, na once and for all, ang pag-alay niya ng kanyang sarili, ng kanyang buhay, ay eternal salvation and redemption for all of us. Nagpapasalamat ba kayo sa Panginoon? Hindi dapat mawala ang ganong kagalakan natin sa paglilingkod sa Panginoon. So, sa ganong kalagayan, sa ganong aspeto, mga kapatid, ang ating Panginoon ay namatay. So, iniwan niya yung katawan na yun na walang buhay. At pagkatapos ng mamatay ang ating Panginoon, we know, dumiretso siya doon sa impyerno para yung mga bihag ay dalahing bihag sa makalangit na dako. At hindi lang yun, hindi niya lang inalis doon yung mga Old Testament saints, hindi niya lang tinubos doon sila Abraham, sila Moses, sa mga propeta, mga matuwid sa Old Testament, kundi kanyang, hallelujah, ipinaratang pabalik uli kay Satanas ang kasalanan na kanyang inimpute sa sangkatauhan. Hallelujah, dahil namatay ang ating Panginoon, hindi dahil sa siya ay makasalanan, hindi dahil sa siya ay gumagawa ng kalikuan, namatay siya para sa ating mga kasalanan, namatay siya na tulad sa isang kasalanan. Para tayo ng mga makasalanan ay kanyang iligtas sa tiyak na kamatayan. At ang mga pinasa ng ating Panginoon na ating mga kasalanan, na sapat para ikaw ay dapat pabayaan na lang ng Diyos sa kamatayan, pero hindi tayo natiis ng Diyos. Pinadala ang ating Panginoong Hesukristo bilang simbolo, tanda ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa mga makasalanang kagaya natin. Kaya I could imagine, sabi ng Panginoon, Satanas, ito ang lahat ng kasalanang pinaratang mo sa aking mga anak, ibinabalik ko sa iyo. He preached, hallelujah, to the lost souls, not to be saved, pero para sila'y paratangan ng Panginoon, lalo na sa Satanas. So yung ating Panginoon, para siya'y makarating doon sa impyerno, of course, alam natin na yung ating Panginoon ay bumalik sa kalagayan ng kanyang katawan bilang isang logos ng Diyos. Dahil para siya makarating doon sa impyerno, kinakailangan siya magkaroon ng katawan. E yung katawang lupa niya nandoon sa Calvary, sa libingan, sa puntod. Hallelujah! Kaya yung nakaharap ni Satanas doon sa impyerno at nasaksihan ng Old Testament saints ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang theophany body.
At nang matapos ang 3 araw, mga kapatid, natupad ang prophecy tungkol sa ating Panginoon na hindi mabubulok, hindi maaagnas ang katawan ng ating Mesaya. Nangyari ba? So we know na nangyari yon, mga kapatid. Hallelujah! After 3 days, ang ating Panginoon ay bumalik sa katawan niya na nakahimlay doon sa lupa. Pero yung katawan na yon, we know na hindi na yon yung kagaya ng katawan, hallelujah, na katulad ng ating katawan na makasalanan. Yung katawan na yon, hallelujah, ay nag-glorified na on the 3rd day ng ating Panginoon ay muling nabuhay. Naintindihan po ba natin? Para ipakita na nang nabubuhay pa lang ang ating Panginoon, tinitestify niya na mayroong resurrection na mangyayari. Si Job, hallelujah, nang siya ay mapuno ng naknak ng mga bukol sa katawan, at ang description ng Biblia, di ba, sa sobrang tindi ng paghihirap ni Job, pati yung uod sa kanyang katawan na nalalaglag, binabalik niya na lang. Dahil anong katwiran ni Job? Hindi siya, bagaman masakit ang kanyang nararanasan sa kanyang katawan at yun ay kapahintulutan ng Diyos para maluwalhati ang Diyos sa buhay niya, hallelujah, tiniis niya yon na mayroong salita ng katotohanan, may pahayag siya na sa pagsasabing, I know my Redeemer liveth. Namamatay man yung katawan na ito dahil sa uod, dahil sa karamdaman, pero ito'y muling bubuhayin. Meron ba kayong ganyang revelation? Kapag ka ang isang mananampalataya ay nakaabot na sa ganitong unawa sa mga bagay na pangako ng Diyos, how could you dare fear death anymore? Hindi ka na matatakot sa kamatayan. Kaya nga, nakakatuwa yung confession of faith ng ating Tatay Virgilio, di ba? Yung mga karamdaman na nararamdaman natin sa ating katawan. Hallelujah! Sige lang, lumala ka lang ng lumala. Kapag ako namatay, patay ka rin, karamdaman. O, di ba, Brother Virgilio? What a faith! Pero yung tunay na ikaw ay hindi na kakapitan pang muli ng anumang karamdaman. Hindi na makakaranas sa anumang mga hapis. Hindi na makakaranas sa anumang mga hirap. Dahil kandidato na sa resurrection. Amen? But look at Jesus. He was testifying about His resurrection. Ang sabi niya sa mga alagad, igiba ninyo ang templong ito. Sa loob ng 3 araw ay aking itatayo. Hindi siya pinaniwalaan ng mga Hudyo. Hallelujah! Ilang daang taong tinayo ito ng aming mga ninuno. Sa 3 araw mo lang i-rebuild. But we know that Jesus is talking about His own resurrection. Kaya nang mamatay ang ating Panginoong Hesus at muling nabuhay, yung kanyang patotoo ay naging realidad. Kaya wala nang mas matibay pa sa totoo na, or sa patotoo na mismong naranasan mo sa presensya ng Panginoon. Amen? Kaya pag tayo nagpapatotoo, magpatotoo tayo ng totoong karanasan sa Panginoon. Dahil, Barbuboy, naalala ko tuloy yung laging nadadaanan sa mga kwento na isang kapatid many years ago rito, ang dami mga patotoo ng kagalingan, etc., mga himala. Pero hindi pala yun totoo. Later on, kinonfess niya, nagawa-gawa niya lang yung mga kwento niya sa kanyang mga pinapatotoo dito sa church. Siguro yung mga matatanda dito, you can relate kung ano yung tinutukoy ko. Hindi ko nababanggitin kung sino siya. Dahil siya pa rin yun eh. Hallelujah. But you see, napakainam ipatotoo yung mga buhay na karanasan natin sa Panginoon. Dahil una, pinagpala ka ng Diyos sa karanasan na yan at yung mga makakarinig, hindi lang sila pagpapalain, they will be challenged by the acts of faith na naranasan mo. Sapagkat ang mga gawa ng pananampalataya ay kapangyarihan sa kanila na nagtataglay nito. Do you believe it? Faith, the acts of faith is power to them who exercise the faith of God through His Word. By living by the Word of God. Hallelujah.
I hope ang mga naririnig natin mga patotoo patungkol sa mga gawa ng Diyos ay patuloy na nagdadagdag ng tingkad sa pananampalatayang ating tinanggap. Amen? Dahil hindi mainam sa isang mananampalataya na naglilingkod sa Diyos na walang karanasan. Kinakailangan mong magkaroon ng karanasan sa buhay ng Espiritu ng Diyos. Dahil kapag ang buhay mo ay walang karanasan sa gawa ng Espiritu ng Diyos, lagi na lang plain ang iyong buhay. Lagi na lang puro sa kasaganaan na lang. Lagi na lang puro kalakasan na lang. Hindi mo nararanasan na paminsan-minsan pinapahintulot ng Diyos sa mga problema. Pagka lagi na lang, hallelujah, pakiramdam mo ay mabuti lang ang iyong karanasan sa buhay na ito. Well, that's good. Pero ang hindi mabuti, wala kang karanasan kung papaanong ang Diyos ay mabuti sa kanila na tumatawag sa kanyang pangalan. Pag wala kang karanasan sa Panginoon, wala ka ring karanasan ng pagtawag sa Diyos sa mga panahon ng iyong troubles. Naintindihan po ba natin? Hallelujah! Kaya nang ipinatotoo ng Panginoon ang tungkol sa resurrection, ito'y naranasan niya mismo. Kaya kung ang patutuo ng Panginoon patungkol sa resurrection ay kanyang naranasan, huwag kayong mag-alala, mararanasan nyo rin dahil kayo ang beneficiary ng Word of God. Kung ang ulo'y nakaranas ang kanyang pinatotoo, lalong ang katawan ay makakaranas ng patutuo tungkol sa resurrection na pangako ng Panginoon. Amen? Dahil, mga kapatid, habang tayo nag-iedad, tumatanda, hindi na tayo kasing lakas ng tayong mga bata pa. Diba? Makakapagpatutuo dyan ang ating mga nanay at tatay, mga lolo at lola, na hanggang ngayon ay naglilingkod sa Panginoon ng walang pagod. Diba? Hanggat may lakas pa ay ipinaglilingkod sa Panginoon. Nagiging hopeless na kapag may mga nararanasang hirap sa buhay. Comfort one another with this word. Hindi lahat mamamatay, pero lahat ay papalitan ng katawang maluwalhati. Amen? Hallelujah. That's the promise of God. And He has proven it not by the others, but by Himself alone. At ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, kasama ang Old Testament saints na muling nabuhay. Amen? At yun ay unang phase lamang ng first resurrection. We are waiting for the second phase of the first resurrection. And believe and hope, stand by faith, kasama ka sa ikalawang bahagi ng unang resurrection. According to 1 Corinthians chapter 15. Hallelujah. So yung ating pag-uusapang paksa, mga kapatid, as I was saying, ito'y pangyayari pagkatapos ng resurrection ng ating Panginoong Jesus. At ibig kong ito'y maitanim sa puso ng bawat isa sa atin na meron tayong buhay na pag-asa tungkol sa resurrection. Ang pangyayari sa ating panahon, hallelujah, we are drawing much closer to the coming of the Lord. Whether sineseryoso mo yan o hindi, the Lord is about to come. Whether hindi mo pa yan na-realize, that's why your life is like easy going. Malamig ngayon, mainit bukas, then malamig na naman, mainit. Our spiritual life may not be as consistent as those who are waiting for the coming of the Lord. Pero hindi natin mapipigilan ng katotohanan, the Lord is drawing nearer than what we have expected. Hallelujah. At dito tayo dinadala ng Panginoon sa panahong ating kinabubuhayan. Pagpasok pa lang ng bagong taon, January, napakarami ng mga nangyaring mga hindi birong karanasan ng lupang ito. And among those hottest current events sa pagpasok pa lang ng taong 2025, hindi natin malilimutan ang pagmamarka ng nangyari sa Los Angeles, California. Kaya nga ang tawag ko dyan, the city of the lost angels because of Californication. Nasa pangalan ng mismong syudad na yan.
ang hindi kaluguran ng Panginoon. Hallelujah! So, ang mga nangyayari sa ating panahon, pagpasok pa lang ng taon, ng buwan ng January ay hindi biro. Bagaman sabihin natin, kukunti lang naman ang death tolls, yung huling nalaman ko ay around 16 to 20 ang namatay at marami ang mga injured. But look at the many houses, the many businesses, the many buildings, the many recreational activities, mga attractions sa California, lahat ay napugnaw ng apoy. Hallelujah. Sa ilang oras lang. Kaya sa mga balita, kino-compare yung destruction ng Gaza Strip sa destruction na nangyari sa Palisades, California, Los Angeles, California. Yung sa Gaza Strip, it took like 3 to 6 months para magmukhang ghost town at wasak ang bayan. Pero yung nangyari sa Palisades, California, na kasing laki ng Iloilo yung nasunog, if you know how big Iloilo is, ganun kalawak ang nasunog sa California na lupain. Hallelujah. So, yun ay sa ilang oras lang. Para makita natin, mga kapatid, yung nangyari sa panahon ng pagtakas ng Israel sa pangunguna ni Moses, nang ang Diyos ay patawirin ang bayan sa Red Sea. At hindi makakatawid ang bayan sa Red Sea kung hindi ang Diyos magpapalitaw ng fire whirl sa panahon na yon, katulad na nangyari sa Palisades. May mga footage kung papaanong ang apoy ay lumaganap sa mga oras na yon dahil sa ipo-ipo. Ipo-ipong apoy na resulta ng katuyuan ng lupa ng California dahil pagkatapos na laitin nila at i-blaspheme ang pangalan ng ating Panginoon, kataka-taka ang klima ng lugar na yon. Nagkaroon ng dry na weather ang California. Walang ulan. Hallelujah! Without knowing na sila pala ay under judgment na because of their blasphemous spirit against the Lord. Hallelujah! Kaya walang nagawa yung mga helicopter nila, yung mga rescue equipment nila, walang nagawa. Pag ang Diyos ay nagparusa, pag ang Diyos ay nagbaba ng hatol niya, walang taong makakagawa ng anumang pagliligtas sa sarili niya. Maraming around 100,000 families inilikas hanggang ngayon. Nandun, natutulog sila sa mga evacuation center. Para bagang dito rin lang sa atin. Wala nang mayaman, wala nang mahirap. Lahat, pantay-pantay sila. Doon natutulog sa mga evacuation center. Bagaman yung mga multimillionaires talaga ay, sa balita ko, nag-check-in sa mga hotel. But look at the losses nitong mga nagmamalaki sa Hollywood. Yung mga nagtawa ng kanilang laitin, ng pangalan ng ating Panginoon, yung mga nagtawa doon, mga multi-millionaires yun. Sunog na sunog ang Hollywood, ang Beverly Hills. Hindi lang yung mismong pangalan na for many years nandyan yung Hollywood. Yung mga mansyon ng mga mayayaman doon, nagre-range ng 10 million up to $50 million sa isang sandali ay napugnaw lang ng apoy. Hallelujah. At ang mundong ito ay sabi pa ng prophet, this world is getting much crazier. Ang sanlibutan ito ay baliw na dahil sa espiritu ng kaaway. Kaya nga, may mga taong nalungkot sa nangyari. Tayo nalulungkot sa nangyari, di ba? Kung meron mang joy sa atin dahil alam natin may kinalaman ito sa pagparito ng ating Panginoon. Pero yung mga losses, yung mga buhay na nawala, we don't joy, no? Hindi tayo nagsasaya sa mga nawawalang buhay. Nakikilungkot tayo sa mga ganon. Pero maraming mga vloggers, mga YouTubers, sinamantala ang situation to gain millions of views and to amass a lot of money. Pati mga Muslim. Imagine, pagkatapos na lumabas yung fake news tungkol sa bahay na nakasurvive. Totoo naman may bahay na nakasurvive, yung paligid ay sunog.
Pero yung picture, mali po yun. Fake news yung picture na yun. Dahil yon ay wildfire na nangyari sa Hawaii, hindi dito sa Palisades sa Los Angeles, California. Pero yung nagpatotoo na yung bahay niya lang ang nakaligtas ay totoo yun. Kaso dapat nag-release sila ng totoong picture ng bahay ng taong yun. Hindi yung bahay doon sa noong 2023 pa po yun eh. Hallelujah. So yung iba ay pati yung mga Muslim, kapwa ng Muslim ay niloloko nilang isa't isa. Ang Adventist, ang Church ng Adventist, Church ng Catholic, o sino magsasabing, ano kayo ngayon? Kung hindi totoo ang Catholic, bakit yung Church lang ng Catholic ang nakatayo, hindi nasunog? Ito naman sa kabila, Adventist naman. Tanging Adventist Church building lang ang hindi nasunog. Huwag kayong, ang mga Muslim hindi magpapahuli. Huwag kayo. Nagpakita din sila ng mga picture na mosque ng Muslim naka-survive sa apoy at lahat sunog sa paligid. Kamukat-mukat, nalaman ko, mga fake pala. Ang gusto lang pala ng mga nagpo-post ng mga videos na yan at pinapakalat nila ay magkaroon ng millions of views dahil malaking pera nga naman yun pagka millions of views ng kanilang mga content. So marami mga tao sa kabaliwan nila ay pinagkakakitaan ang kasakunaan ng iba. So sabihin nyo sa akin ngayon kung madidelay pa ang pagparito ng Panginoon. In fact, ang sabi ng banal na kasulatan, He will not delay. He will come on time. Amen? Di man natin alam ang araw at oras ngayon, pero kapag ka ang 7 thunders ay humugong na, the time and the hour will be revealed to the bride kung departure time na going to the rapture. Amen? Kaya nga, napakahalaga ng ating mga naririnig na mga pangaral. Hallelujah, napakainam ng pagtatapos ng taon, di ba? Bagaman pumasok ang bagong taon na puro sakuna ang balita, Saudi Arabia ay sobrang binaha o sa umpisa ay nagsasaya ang mga tao na para bagang bumaba ang Diyos pagka umuulan sa Saudi dahil desyerto. At may mga nabalitaan pa ako ng mga isang Middle East country na nag-snow din. Kakaiba ng mga nangyayari ngayon, mga kapatid. Nagkaroon ng wildfire sa Hong Kong at kung saan-saan pa mga panig ng bansa ay maraming mga nangyari sa pagpasok ng taong ito. At kahit yung Northern Hemisphere, di ba, na hindi natutunaw ang yelo sa nagdaang mga dekada, ngayon ay tinutubuan na ng mga halaman. Anong ibig sabihin? Natutunaw na ang yelo sa Northern Hemisphere. At ang pagkatunaw ng yelo sa Northern Hemisphere ay merong malaking epekto yan sa kabuuan ng lupang ito. At of course, pag apektado ang buong sistema ng lupa, apektado rin ang mga buhay na nariyan dito sa lupang ito. Now, this world is getting worse. Nagiging much more dangerous na ang mundong ating kinabubuhayan, mga kapatid. I hope habang nakikita natin at namamasdan natin ang mga nangyayaring ito, ay lalong nagkakaroon tayo ng kauhawan na hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan pa. Hallelujah! Kaya salamat, hallelujah! Binigyan tayo ng Panginoon ng eagle eye sa ating panahon upang maintindihan natin ang mga nangyayari sa ating panahon ay paraan ng Diyos na gisingin tayo. Mayroon din yung effect sa bride. Mayroon din yung epekto sa atin ng mga mananampalataya. Pang-wake up call ang mga nangyayaring ito. Habang maraming napapahamak, maraming lost properties and lives ang nangyayari sa ating paligid, pero ito'y nagsisilbing wake up call sa mga mananampalataya sa ating panahon. At yan ay gawa ng Diyos. Salamat na nagpadala siya ng mensahe sa huling panahon para ma-discern natin, God is calling you up to the ministry, to His kingdom, to do your part by positioning yourself in the body of Christ. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Hallelujah. That is why, ang sabi dito sa verse 1, after these things, Jesus showed Himself again. Napakainam, di ba? Jesus showed Himself again. Isang araw, mga kapatid, yung again na yan ay muling uulitin ng Panginoon by appearing again to the bride
sa meeting in the air. He appeared to the disciples. He will appear again in these last days before the rapture. Amen? Doon sa meeting in the air, sa rapture. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and on this wise showed he himself. Di ba kapag wala tayong pahayag, maiinggit tayo sa mga alagad nang ma-resurrect ang ating Panginoon, nakita nila ang Panginoon. Nagpakita ang Panginoon sa kanila. Kasi pagdating dito, mga kapatid, sa verse 4, but the disciples knew not that it was Jesus. Yun lang yung bahaging nakakalungkot. Dahil nang magpakitang muli ang Panginoon sa mga alagad after that He was resurrected, hindi po siya nakilala ng mga alagad. Why? Dahil nang ang ating Panginoon ay arestuhin at mamatay sa krus ng Kalbaryo, na backslide ang mga alagad. Wala na ang Panginoon, ano pang saysay ng ating buhay? Balik na tayo sa pangingisda. Di ba? Ano pang saysay na magpatuloy tayo sa ministry? Wala na ang Panginoon eh. Magsaka na lang ulit tayo. Trabaho na lang ulit tayo ng ating dating trabaho. They were all backslidden because of the loss of Jesus. Pero hindi ba kayo nagtataka? Ayun pa rin naman yung Panginoon eh. Muling nabuhay lang. Pero bakit kaya hindi siya nakilala? Nakakakuha ba kayo ng clue? Sa araw ng resurrection, pagka tayo'y napalitan na ng maluwalhating katawan, ni ang kapitbahay mo magtataka kung sino ka. Ni ang kapitbahay mo, mga mahal mo sa buhay na hindi sumampalataya sa mensaheng ito na nagdala ng ating puso sa kondisyon ng rapturing experience, ay hindi ka makikilala pag ikaw ay napalitan na ng katawang maluwalhati. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay ng mga mananampalataya, pag sila'y muling nabuhay, sabihin natin for many years, they had been not around already dahil sila ay 6 feet below the ground na, pero sila ay hindi masukat ang lokasyon dahil nasa piling na ng Panginoon up to this time. Hindi tayo makikilala na sanlibutan ito. Just like when Jesus appeared, dahil ang sabi ng banal na kasulatan sa 1 chapter 3, when He shall appear, we shall be like Him. Do you believe that? Pagka nagpakita na muli ang ating Panginoon, tayo'y magiging katulad niya. We shall be like Him. Kaya hindi rin tayo makikilala ng sanlibutan ito kapag tayo ay na-rapture na. At kapag na-resurrect na ang ating mga mahal sa buhay na natutulog na kay Kristo. Hallelujah! Thank God, meron tayong mensahe sa huling panahon na ipinadala para maintindihan natin ang mga bagay na ito. Kaya nga yung Revelation chapter 3, verse 14, and unto the angel of the church of the Laodiceans write, this thing saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. So may mensaheng ipinadala ang Espiritu ng Diyos sa Laodicean church age, hallelujah, sa pamamagitan ng angel, messenger of this age. At hindi na natin, ito isang bagay na nalalaman na natin. We know that the angel messenger of this Laodicean church age, the last of the 7 church ages, ay walang iba kundi ang ating kinikilalang propeta, William Branham. Salamat, pinadala ang isang katulad niya na bagaman hindi edukado, pero pagdating sa pahayag sa salita ng Panginoon, nakinabang tayo ng katas at kagalakan ng kanyang pagkatawag. Salamat sa Diyos, binigyan tayo ng isang mensahe para dalhin ang ating puso sa isang kalagayan na hindi kagaya ng tayo ay nasa denomination pa. It is so different story. Amen? Kaya nga ng ating Panginoon ay mamatay, di ba? Bago namatay ang ating Panginoon, binigay na kay Pedro ang susi ng kaharian ng langit. Tama po ba? At ang sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, basahin nga natin sa Matthew chapter 16, verse 19. I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven.
And whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. So yung susi na yon ay hindi literal na susi. Ang susi na yon ay simbolo ng kapangyarihan ng Diyos na nariyan sa iglesia kung tayo'y lalakad sa pananampalataya. Anuman ang iyong salitain sa pangalan ng Panginoon ay may pangyayari. At ang susi na yon ay taglay-taglay ng ating Panginoon na ibinigay niya kay Pedro, ibinigay sa iglesia. Pero nang ating Panginoon ay mamatay at muling nabuhay, kinuha ng ating Panginoon ang kapangyarihan sa impyerno at sa kamatayan. Nagagalak ba kayo? That's the reason why mayroong kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Dahil nasa kamay na ng Panginoon ang susi ng Revelation chapter 1 verse 18. Ano yung susi na yon? The key of hell and death. Hindi lang susi ng kaharian ng langit ang taglay ng Panginoon, kundi ang susi ng libingan at ng kamatayan at ng impyerno ay nakuha na ng ating Panginoon. Kung kaya't may kapangyarihan ang ating Panginoon sa libingan at sa kamatayan at sa impyerno. Na kanino ang susi na yan? Di ba nasa bride? Amen? Ipinagkaloob ngayon ng Panginoon ang mga susing ito sa atin. Kung nasa atin pala ang mga susi na ito dahil lang nakain natin ang aklat na bukas na, the book, the redemption book, the seven-sealed book na binuksan ng ating Panginoon na hinayag sa pamagitan ng seven church age messenger. Nang ating makain ang bukas na aklat, nakabahagi tayo na ibigay sa atin ang mga susi na yan. That's the reason why may kapangyarihan ka na sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon, anuman ang pangailangan mo, kagalingan man yan, kaginhawaan man yan, kapayapaan man yan, peace of mind man yan, anumang mga pangailangan mo, salitain mo sa pangalan ng Panginoon. Kompleto ang salita po ng Panginoon. At kapag iyong kinonfess ang salita ng Panginoon, dahil nasa iyo ang susi at ang susi pananampalataya, may pangyayari. God will give His help to them who needs. Kaya kung ikaw naman ay pakiramdam mo ay nasa bingit ka na ng kamatayan, lumalala ang karamdaman mo, lumalala ang kahirapan mo, huwag kang malumbay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang susi ng libingan, ng impyerno, ng kadiliman, ng kamatayan, taglay mo na rin. Amen? Kaya may buhay na pag-asa. Hindi ka magiging hopeless and your life will be nothing. Hallelujah, hopeless. Dahil taglay-taglay mo yung mga susi na yan. Naintindihan po ba natin? Huwag mong gagamitin ang susi na yan sa hindi tamang luck. Your life should reflect what the Word of God says. Your life should reflect what the promises of the Word say. Kaya kahit pahawak mo yung susi na yan, kung hindi mo alam kung saan yan gagamitin, it will be of no effect. Amen? Kaya napakahalaga mga kapatid, naalala ninyo, di ba? Sa aklat ba ng Jeremiah yon, Brother Tim? Sabi ng bayan, how could we sing unto the Lord in a foreign land? Tama ba? Paano kami magsisiawit sa Panginoon sa isang banyagang lupain, sa isang lupain na hindi namin lupain? Hallelujah. Alam niyo ang Israel, bagaman naging matigas ang puso ng Israel, they are backslidden until now. Pero hindi nagbabago ang kanilang pagkatawag. Ang sabi ng banal na kasulatan, sila pa rin ang pinakaiibig dahil kay Moises, dahil kay Abraham, dahil sa mga magulang sa Old Testament. Hindi po mababago ng katigasan ng ulo ng bayan ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Amen? Kahit na anong pagpapasaway ng bayan, mahal pa rin sila ng Panginoon. Hindi na bago ang pangako ng Panginoon sa kanila. But the good thing is, ibinahagi ng Panginoon ng mga magagandang plano niya sa atin na kanyang iglesia. Kailangan mangyari yon para hindi lang ang Israel ang tumanggap ng redemption, kundi tayo na iglesia ng ating Panginoon, bride ni Kristo, ay mag-enjoy ng mga napakadakilang pangakong ito ng ating Panginoon. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Pero dahil backslider ang Israel ngayon, pag backslider ka, you do not know your position in Christ.
Hindi mo naintindihan ang posisyon mo kay Kristo. Dahil kung naintindihan mo, mananatili ka, anuman ang hirap, anuman ang sakit, anuman ang sacrifices, anuman ang kaguluhan nangyayari, you will not go away. You will not escape away. You will remain in your faith because you are positioned in the body of Christ. Ang pagpapala, hindi tatanggapin kung hindi ka nakaposisyon sa salita ng Panginoon. No matter how you know very well the Word of God, His promises, if you are not properly positioned, hindi ka tatanggap ng pagpapala. That is why, kahit hindi na mabago ang pagmamahal ng Diyos sa Israel, hallelujah, hindi nila tatanggapin ang mga pangako ng Panginoon hanggat hindi sila nakaposisyon sa pangako ng Panginoon. Are you getting the point, mga kapatid? Hallelujah. Kaya kung sumasampalataya ka, ang Diyos ang dakilang manggagamot, wag mo lang i-recite yan. Believe it because it is written. Sumampalataya ka dahil yan ang nasusulat. Kapag ka naintindihan mo ang iyong karapatan sa salita ng Panginoon, use that key to manifest the power of the promises of God. Position yourself. Alam mo bang pwede kang gumaling kahit walang gamot? Kahit hindi ka dalhin sa laboratory sections ng hospital? Pero ito'y depende kung papaano mo pinuposisyon ang sarili mo sa salita ng Diyos. I do not say na masamang magpa-check up, masamang magpa-laboratory. Karapatan niya ng iyong katawan na gawin mo dahil ito'y templo ng Diyos. Lalo na kapag ikaw ang nagkukulang sa iyong katawan, gawin mo yan, ang bahagi mo. Dahil ang katawang ito, too good to be true, kailangan itong panatilihing malusog palagi. Not because marami ka pang ipupundar ng mga sasakyan at bahay. Not because marami ka pa mga kliyenteng imamanage. Not because magpapayaman ka pa. Not because marami ka pang mga lupain na bibilin. Not because you are going to build your own kingdom. Not because I will be the president of the Philippines. Not because I will be one of the senators. I will be one of the congressmen. Not because of power, of wealth, or anything else. But because this body should serve the Lord. Amen? Dahil ang katawan na ito ay dapat maglingkod sa Diyos ng malusog at malakas. Paano ka mag-aamin ng masigla kung ikaw ay lulugo-lugo? Paano ka magbabasa ng kasulatan kung lagi ka nalang inaantok? Paano ka mag-aamin sa salita ng Diyos kung ang isip mo ay nasa higaan? Why? Dahil abusado sa mga bagay sa sanlibutan ito. Alam po ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Sadyang ang katawang ito, ang ating mga buhay, ay tinakdaan ng Diyos ng limitasyon. Do you believe it? We are limited of all things. Kinakailangan gawin ito ng Diyos para maintindihan natin na sa mga panahong naaabot natin ang ating limitasyon, may Diyos na walang limitasyon na gagawa sa ating mga limitasyon. Pagka walang limitasyon ang ating mga kakayanan at kapangyarihang gawin ng mga bagay, ano pang gagawin ng Diyos sa atin? Pero limitation in our lives is a blessing that God has put in your soul. Lahat ng mga limitasyon na yan. Kaya, kung ikaw kabataan, lumaki ka sa mahirap na pamilya, ay wag mo sisihin yung mga magulang mo. Ikaw kasi tatay, hindi ka nag-aral ng mabuti, mas ginusto mo magsaka, mas ginusto mo yung pangingisda, may opportunity ka naman ng mag-aral, kaya I hate you, daddy. Daddy. I hate you, mommy. Mommy. Kung nag-aral lang sana kayo ng mabuti, ay sinong magsasabi na aasenso ang buhay mo? Hawak ng Diyos ang ating kinabukasan. Hindi yan dahil sa ikaw ay aral, edukado, kundi dahil ang Diyos ang siyang may pagpapasya. Depende kung anong pinili mo sa mga pagpapasyang ginawa mo sa buhay mo. Kaya mga kapatid, decision making is not something na dapat mong agarang gawin. When you decide something, inquire of the Lord. Palagi mong i-consider ang Panginoon.
Dahil ang decision making, isang kapangyarihan yan na taglay ng isang mananampalataya to meet the Lord in his life. Pero kapag ang ating mga decision making is just out of our own will and inspiration, magde-decide ka na mabilis dahil masaya ka ngayon, magde-decide ka na mabilis dahil galit ka ngayon, di ba? Uncertainty pa rin ang magiging bunga niyan, hindi mo pa rin tiyak. That's the reason why kapag tayo prompted sa maraming mga bagay and it takes us to decide, iluhod mo na agad yung tuhod mo. Kapag ka may kalituhan, luhod ka na, manalangin ka na, humingi ka na ng advice sa mga manggagawa, humingi ka na ng tulong sa Panginoon para ipangusap ng Diyos sa iyo kung anong dapat mong gawin. Naintindihan po ba natin? Sometimes, nasusunod ang ating mga sarili dahil tinitignan natin ang mga bagay base lang sa ating magandang nakikita. Pero hindi pala yun ang plano ng Diyos. Kaya napakahalaga na siyasatin natin kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. Kasi may mga panahon na nasusunod ang ating mga pagpapasya na hindi natin tiniyak muna kung kalooban ng Panginoon. At yan ay madadaanan natin, Lord willing, no? Kaso ang oras ay 8:00 na. So, salamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng mensahe sa huling panahon para maintindihan ang mga pangyayari sa ating panahon. Nang ang ating Panginoon ay muling magpakita sa mga alagad, hindi siya nakilala ng mga alagad because they were in backslidden condition. Sila yung mga backslider. Sobrang naapektuhan sila nang makita nila ang Panginoon ay pinarusahan ng sanlibutang ito, pinahirapan hanggang mamatay. Na tila baga ang kanilang pag-asa ay nawala na rin. Hallelujah. Kaya sila na backslide. Kaya ang buhay na backslider, hindi lang yan yung kalagayan na di ka na-attend sa church. Pwedeng nandito ka sa loob, pero backslider ang puso mo. Kapag backslider ang ating puso, hindi natin maintindihan ang mga ipinapangusap ng Diyos. You will remain sa buhay na ano ka ngayon. Whether malamig or mas malamig or napakalamig. That's why hindi nila nakilala ang Panginoon. At isa pang bagay, nang ma-resurrect ang ating Panginoon, talagang tawag dito, complexion, tama ba yun? Hallelujah. Yung balat ng ating Panginoon, yung itsura niya ay totally nagbago. Dahil kung inyong maalala, di ba, I think sa John chapter 8 yon, nang ang ating Panginoon ay nagsasaway sa mga Hudyo regarding sa mapangalon niyang generation at ang pagtatanggol ng mga Hudyo sa kanilang sarili ay hindi kami inianak sa pangangalon niya. Hindi kami inianak sa pakikiapid. Kami ay mga anak ni Abraham. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, before Abraham was, I am. Bago si Abraham ay ako nga. Ang sabi ng mga alagad, wala ka pang 50 years old, sinasabi mong bago si Abraham ay ikaw nga. So kahit sa ating panahon, o sa panahon ng ating Panginoon, napagkamalian ng mga Hudyo na si Jesus Christ ay around 50 years old na. Alam niyo naman, itsura ng 50 years old, di ba? May mga kunot-kunot na yung noo. Kahit hindi nakasimangot, mukhang nakasimangot kasi nangungulupot na. Nalulungkot nga ako, sabi na isang sister dito, binati ako ng happy birthday nung Sunday. Pero 49 years old na daw ba ako? Ang layo naman. Nalungkot ako, 49 years old na daw ako. But kidding aside, mga kapatid. Just to let you know, kahit ang isang tao, 20 anyos yan, 30 anyos yan, pag maraming bigat na dinadala yan, nagmumukhang 50 anyos yan. At alam ninyo, ang ating Panginoon nagmukhang 50 anyos dahil sa Kanyang dinala ang ating mga bigat, dahil sa Kanyang dinala ang ating mga pangailangan, lahat ng mga bagay na ikinalumbay ng Diyos dahil sa kalagayan natin ng mga loss sa kingdom ng ating Panginoon. Dinala ng Panginoon ng lahat ng mga pasanin. Tayo katulad ng tupa na ipinasa ng Panginoon sa Kanyang balikat dahil hindi natin kaya ang ating sarili. Nagagalak ba kayo?
Nagmukhang 50 anyos ang ating Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa ating mga kaluluwa. Hindi niya inisip ang kanyang sarili. He was so selfless, but He was so full of love until now. Ganon ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, no wonder, nang kasama ng mga alagad ng ating Panginoon ay, ang ating Panginoong Jesus ay nakikilala nila sa laging seryoso, di ba? Maaring ang itsura ng ating Panginoon looks like parang laging stress na stress. Lalo na kapag kasi Pedro ay umiiral ng katalinuhan, di ba? Pedro, ano naman na masasabi mo kung sino ako? Perfect answer. Panginoon, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Oh, sabi ng ating Panginoon, hindi laman at dugo ang nagsabi sa iyo niyan, kundi ang aking Ama na nasa langit. Pero nang mag-express ang ating Panginoon tungkol sa kanyang kamatayan, Panginoon, hindi yan pwede mangyari. Buhay ko man ay aking ibibigay. Pero nang ang ating Panginoon is on the road going to Calvary, nasaan si Pedro? Yun pala tawag lang ng emotion niya. But we cannot deny the fact na Peter loves the Lord Jesus so much. Kaso nga lang, yung pagmamahal na yun ay pinadaan sa emotion, sa makataong damdamin. Not in a way na very divine. Kasi pwede kang magmahal dahil gusto mo yung tao. Pero pag hindi mo siya gusto, you cannot apply that kind of love sa mga taong kinaiinisan mo, kinaaayawan mo, ayaw mo makasalubong, ayaw mo makamayan, lahat na. Lalo na pagka nagkautang sa'yo, ilang singil mo na, hindi nagbabayad, ayaw ka na. I don't love him, I don't love her anymore. That kind of love is never, hallelujah, a tool para maipamuhay mo ang katwiran ng Diyos. Pero ang divine love, sabi ng banal na kasulatan, nabubuhay pa tayo sa kasalanan, mga patay pa tayo dahil sa kasalanan, minahal na tayo ng ating buhay na Diyos. What is that? That is divine love. Kahit na hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, inibig niya tayo because of His divine mercy, His divine grace, His divine love. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. He doesn't look at who you are, what you are, whatsoever. Minahal ka niya before the foundation of the world. Kahit alam niya, lilitaw ka na matigas ang ulo, chismoso, etc., etc. Kahit alam ng Panginoon na gano'n ang magiging pasimula ng paglitaw mo sa ibabaw ng lupa, minahal ka pa rin ng Panginoon. Because, alam niya, pag dumating ng panahon na tatawagin ka niya, mababago ang buhay mo. At ang lating mga lakad mo ay hindi mo na muling lalakaran. Magpapasimula kang lumakad sa pananampalataya. Amen? At wala pa tayo sa ating paksa na right side. Hallelujah. So, hindi nila nakilala ang ating Panginoon because Jesus Christ was resurrected. Hindi na siya mukhang 50 anyos. Sabi ng prophet, ang mga magtataglay ng glorified body will be as young as 16 years old. Sweet 16, di ba? Ganon kabata ang itsura ng mga citizen sa langit. Naintindihan po ba natin? Kaya hindi nila nakilala ang Panginoon. Yung dating mukhang 50 anyos, batang-bata ng itsura ng ating Panginoon. Hindi na siya stress dahil kay Peter, dahil kay sa mga Hudyo. Hindi na siya stress dahil sa maraming mga bagay na kaguluhan sa lupa. Dahil napagtagumpayan niya na. Ang sabi ng banal na kasulatan, Huwag kayong magdalamhati. Huwag kayong malumbay. Cheer up! Hallelujah! For I have overcome the world. Overcome the world. Di ba galing siya sa libingan? Siya'y muling nabuhay. Isn't it that he was supposed to say, I have overcome the hell. I have overcome deaths. But ang sabi ng ating Panginoon, I have overcome the world. Minsan, ang nakakasira ng araw mo, mas matinding nakakasira ng araw mo, ay yung hindi magandang relasyon mo sa iyong kapatid o sa sinumang tao sa paligid mo. Di ba?
Dahil kapag ka nagkaroon ka ng karamdaman, bumabait ka pa nga eh. Dati kang hindi, sabihin natin, dati kang ganito, hindi ka maayos kausap, hindi ka maayos na karelasyon, pero nung nagkaroon ka na ng karamdaman, yung iba lalong sumusungit, pero merong mga bumabait. Kaya nga merong mga tumatanggap ng kaligtasan during their deathbed, di ba? Kung kailan sila naghihingalo na, saka sila tumatanggap sa Panginoon. Dahil yun yung mga panahon na wala na siyang magagawa at maikakatwiran. Pero wag natin hintayin ang mga bagay na dumating na gano'n ang kalagayan natin. Kapag naririnig natin ang salita ng Panginoon na nagtuturo sa atin, wag natin pagmatigasin ang ating mga puso. Hallelujah! There's time for hating, there's time for loving. And I don't think so that it's time for hating anymore. It's about time to live in the love of God. Dahil anong pagtatagumpay ng mga mananampalataya? Divine love. That's the reason why, hallelujah, ang pag-ibig ay ultimate fruit or production ng pananampalataya, ng virtue, di ba? Ng temperance, ng patience, ng godliness. Kinakailangan mong daanan ang paglago sa stage of a perfect man upang mag-manifest sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. No longer your love, but the love of Jesus. And then, sino makakapaghiwalay sa atin? Katampuhan ba na kapatid? Yung mga hindi nagbabayad ng utang na kapatid? Yung kagalit mo na kapatid? How could you imagine a church? Every Sunday, every Wednesday, every Friday, magsasama-sama tayo ay hindi maayos ang puso natin sa ating mga kapatid. How could you imagine a church being taught of the divine love of God? Di ba? Kaya, mayroong stature of a perfect man para i-produce ang love. At yung love na yon ang magpapagaan sa'yo para lumipad ka isang araw at sasalubong ka na sa Panginoon. Yung love na yon yung magpapalit ng katawan mo. Kaya pag hindi mo na-overcome yung world, all things in this world that will hinder your rapture, you will not be raptured. Kaya malaking challenge yan sa atin mga kapatid. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, magaan ang pasan ng ating Panginoon. Paano ka pa mabibigatan? Ang Panginoon talaga ang nagpapasan. Di ba? Hallelujah! So napakahalaga ng papel ng divine love sa ating karanasan na ma-rapture. Never, never, never put away love when you are expecting for someday that you will be raptured. Hindi pwedeng alisin ang pag-ibig. Naintindihan po ba natin? Kaya kahit pa gaanong nakabahid sa relasyon mo ang iyong kapatid, dumating ka man sa panahon na di mo na siya kayang patawarin, never, never live according to that emotion. Sikapin mong pagtagumpayan yan. Dahil kung meron mang dapat magtanim ng galit, magtanim ng hinampo, ang ating Panginoon. Siya na walang kasalanan, siya na walang ginawang masama, kinapuutan ng kanyang mga sariling kapatid at ang kanyang sarili ay hindi tinanggap ang ating Panginoon. Sino ang higit na dapat magtanim ng sama ng loob, ng hinampo at ng galit? Ang ating Panginoon. Pero ginawa niya ba? Hindi po yan ginawa ng Panginoon. Hallelujah! Tunay na ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Hindi nagtatanim ng galit, bagaman siya ay nagagalit. Hindi siya nagtatanim ng sama, bagaman ang kanyang puso ay mayroong mga feeling na nabibigatan dahil sa ating mga paglakad na hindi matuwid. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Hallelujah! So thank God sapagkat dinala niya tayo sa mensaheng ito para ibalik ang ating mga puso. That's the reason why ang mensaheng ating tinanggap, di ba? To bring us back the heart of the children back to the fathers. Ano yung ibabalik? Yung puso, hindi yung utak, hindi yung brain. Dahil pwede mong tawagin ang iyong sarili na bride ni Kristo by knowledge, you know, by your intellect, but never by your heart. Gaano karaming mga anti-message believers, ang mga hindi nagpapansinan, ang mga nag-iisnaban, and yet they call themselves bride of Christ. Is that true?
Nangyayari yan. Pero wag tayong mapabilang sa mga taong ito na sila ay nagsasabing bride ni Kristo pero ang pag-ibig ay hindi nagmamanifest sa kanila. Ba't ba dito tayo dinadala ng Panginoon? Hallelujah. I'm looking to talk about the right side of the ship. Pero hindi tayo makapunta-punta pa. But you see mga kapatid, ang mensaheng ating tinanggap, Malakay chapter 4, verse 5 to 6, ay para dalhin ang ating mga puso pabalik sa aral at pananampalataya ng mga apostol. It takes the heart to go back to the Word of God and to receive salvation. Kaya kinakailangan sa puso ay magpasimula ang pagpapakumbaba, just like what our pastor has delivered few Sundays ago. Napakahalaga ng ating puso ibukas natin at isuko natin sa Panginoon. Walang pagsuko na gagawin ka na hindi magsisimula sa pagpapakumbaba. Lahat ng mga pagsuko ng mga bagay na ating tinanggap sa sanlibutan ito, it all start from humility. From humbling yourselves in the presence of God. Dahil kung hindi rin natin ibababa ang ating mga puso, we will not live by faith, we will not be patient, we will not have temperance, we will not be godly. At kung ang lahat ng ito na seven stature of the perfect man ay hindi madedevelop sa iyo ngayon, how can you be raptured? How can you be translated? How can you be glorified in your body one day? Well, it's up to you. Maaring yumaman ka sa mga bagay sa sanlibutan ito, pero tandaan natin, lahat ng pwede nating mapundar ngayon, balikan ninyo ang nangyari sa California. Isang pinaghirapan mo ng maraming taon sa isang oras ay pwedeng sunugin ng daglian. Pero ang pagpapagal mo para ma-develop ang pag-ibig from glory unto glory, from faith to faith, from every step of the stature of a perfect man, yung pagpapagal mo na yan, eternal na pakinabang ang tatanggapin mo. So, ang buhay ng tao is always a decision. Kailangan mong pumili. Dito ka ba sa side na ipupundar mo ay puro mga bagay na napapanis, nasisira, mapapawi, isang araw masusunog ng apoy? O dito ka sa mga bagay na ngayon ay sinusunog na ng Panginoon. Yung ugali mo, yung character mo, nakakaranas na ng divine fire, sinusunog, para yung dating magagalitin ay nagiging mahinahon na ngayon. Yung dating hindi marunong umibig hindi ka ibig-ibig ay natututong umibig na ngayon. May apoy na pumupugnaw sa kaluluwa mo ngayon upang ang espiritu mo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Because God is a consuming fire. Magalak tayo. Nasusunog man literally ang lupa, pero mayroon ng naunang sinusunog ang Panginoon ng ating mga kaluluwa. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, kagaya tayo ng ginto na dumadaan sa apoy para ano? Para palitawin ang kinang ng ginto. May kaluwalhatian na naghihintay sa kanila na ang kanilang mga buhay ay mapapalipat mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na liwanag. There is glory to be revealed. That's the reason why sabi ng banal na kasulatan, when He appeared, we shall be like Him. Amen? Ang pagtatagumpay ng Panginoon ay dahil sa pag-ibig na pinadaan sa pagpapakumbaba. Naintindihan po ba natin? There's no real love without humbling yourselves. Hallelujah. So, yun ang mga punto na dapat natin maintindihan. Ang ating Panginoon ay hindi nakilala nang siya ay na-resurrect, hindi siya nakilala ng mga alagad. Hallelujah. I hope yung tinanggap nating mensahe ay malaki ang naitulong sa atin para ang ating mga puso ay baguhin ang Panginoon according to the heart of righteousness. Amen? Kasi yung nabasa natin ditong Jesus showed Himself again, sa Revelation chapter 10, verse 8, meron ding salitang again dyan. Basahin nga natin. Chapter 10, verse 8, and the voice which I heard from heaven spake unto me again. See, the word again.
and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. So ang ating Panginoon ang tinutukoy dito, yung tinig dito ay walang iba kundi yung tinig ng mighty angel sa Revelation chapter 10 verse 1. Yan yung tinig ng ating Panginoon na, of course, mababasa din natin yung tinig na yan sa 1 Thessalonians chapter 4. Na sa pagparito ng ating Panginoon ay merong sigaw, merong tinig ng arkanghel at merong pakakap. At tayong lahat ay babaguhin ng katawang maluwalhati. Amen? So it takes those three to gather us to the rapture. At yung tinig na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon pa rin sa Revelation chapter 10 verse 8 na ating binabasa. Na ang kanyang paa ay yung isa nasa dagat, yung isa nakaapak sa lupa. Ibig sabihin, kontrolado na ng Panginoon ang buong lupa. Amen? Because He has the keys. Amen? Of the kingdom of heaven and death and hell. And I went to the angel and said unto him, kanino pumunta yung mighty angel? Doon sa seventh angel. And said unto him, Give me the little book. I went to the angel and said to him, Give me the little book, sabi ni John. Now, John is representing the bride sa verse na ito, mga kapatid. Si John ay nagkaroon ng kauhawan. He drew himself to the mighty angel, which is the Lord Jesus Christ. Interesado siya doon sa little book. Because that little book contains the name of all the redeemed of God. Ang book na yan ay naglalaman ng pangalan mo, ng pangalan mo, ng pangalan mo dahil ikaw ay ligtas bago pa man ang sanlibutan ay matatag sa kaisipan ng Panginoon. Give me the little book, and he said unto me, Take it and eat it up. Kaya, I think kung atin ang napabayaan ang pagbabasa ng kasulatan, ang pagbabasa ng mga mensahe, noon, many years back, ang mga magulang, lagi ko nakikita, kung hindi Biblia ang binabasa, ay mga spoken word ang mga binabasa. Kaya laging nauubusan ng mga booklet noon dahil ang mga kapatiran, ang mga magulang sa pananampalataya nag-aagawan sa konting mga books na dumarating. Dahil sa binabasa lang pa lang nila ay blessed na sila. It feels like heaven already. Hindi ba't mainam na balikan natin yung ganong unang mga gawa? Hindi ka makakabalik sa ganong pagnanasa, sa ganong dingas ng iyong pananampalataya kung hindi mo babalikan ang unang pag-ibig. Tama? Revelation chapter 3. Give me the little book, and he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make your belly, ano dyan, better ba o bitter? Ano ba, bitter ba o better? Better o bitter? Bitter? Sabi, Brad John, anong binabasa mo? Bakit gustong-gusto ni Juan na makuha yung little book na yan mapait pala sa tiyan? Hallelujah. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. Yan ang dahilan kung bakit nang tanggapin mo si Kristo sa pamamagitan ng mensahe sa huling panahon, yung dati mong mga kaibigan ay nilayuan ka na. Yung dati mong mga mahal sa buhay, nilayuan ka na. Tinawag ka pang kulto ka. Hindi ka na bahagi ng angkan, hindi ka na bahagi ng pamilya, dahil hindi ka na Katoliko. Kulto ka. Magiging mapait ang karanasan mo. But the Word of God says, I have overcome the world. Hallelujah. Marami kang dapat i-overcome sa sanlibutan ito, buhat ng tanggapin mo si Kristo sa pamamagitan ng mensahe sa panahong ating kinabubuhayan. This is already the last age. But it shall be in thy mouth sweet as honey. Di ba? Ang sarap-sarap ng mga pahayag na naririnig ko. Di ko narinig sa Catholic, kay Padre. Hindi ko narinig sa Seventh-day Adventist. Di ko narinig sa Dating Daan. Di ko narinig sa Iglesia ni Manalo. Hindi ko narinig sa Saksi ni Jehovah. Hindi ko narinig sa mga Lutheran, sa mga Methodist. Hindi ko narinig sa anumang mga denomination. Dito lang sa mensaheng ito. Very sweet. Di ba? Aminin ninyo o hindi, nang ating tanggapin ang mga visions and prophecies, yung understanding sa mga malalalim na bagay ng seven-sealed book, kakaibang kagalakan ng ating naranasan. Amen? Very sweet. Yung iba nga, nagsasabing, dito natutuwid yung aking paa. In other words,
Mula nang marinig ko ang mensahe, dito na ako mamamatay. But where are they right now? Nasaan na sila sa kanilang mga confession? See? Nangawala din. Because as sweet as honey at your mouth, but as bitter as the bitter gourd in your belly. Kapag tinanggap mo ang salita ng Diyos, maging handa ka sa mga karanasan. Hindi sa lahat ng panahon matamis ang karanasan ng isang mananampalataya. May mga panahon at mas marami pang panahon na tila bagang mapait ang ating mga nararanasan. Pero dito tayo ngayon dinedevelop ng Panginoon. Sa mapait man o sa matamis na karanasan, learn and live to love one another. Naintindihan natin mga kapatid? Hallelujah. So, sabi rito, and I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. Akala mo, nung ikaw ay naging isang mananampalataya na sa mensaheng ito, ay buwan-buwan may rasyon ka ng bigas, may scholarship yung mga anak mo, di ba? Meron kang libreng pag-grocery, di ba? Kaya dumadami ang denomination dahil sa napakaraming mga benefits na panlupa lang ang pakinabang. Wala namang masama riyan. Pero kapag ang puso mo ng pagtanggap kay Kristo ay dahil lang sa mga bagay na yan, ang sabi ng Biblia, ikaw ang kahabag-habag. Dahil hindi natin yan mapapakinabangan sa panahon ng kabagabagan. Kahit gaano ka pa kabusog, maging bundat ka ba sa kabusugan dahil kagagaling mo lang sa Max's Restaurant, kagagaling mo lang sa anong tawag diyan, sa Shakey's, o di kaya ay galing ka sa mga mamahaling restaurant, kahit gaano ka kabundat sa kabusugan, pag pinahintulot na ng Diyos ang lindol ay mangyari, kahit busog ka, hindi ka maililigtas ng busog mong tiyan. Kaya, hindi po makakapagligtas sa tao ang anumang naipundar niya o tinaglay niya sa buhay sa panahon ng kabagabagan. Pero maganda yon dahil lalamunin ka ng lupa na busog. Kaysa naman lamunin ka ng lupa na gutom, di ba? But that is worldly mindset na nagbiktima sa maraming mga tao, lalo na doon sa mga claiming to be bride of Christ, yung ganyang mindset. Hallelujah. That's also dangerous. But we have the mind of Christ. Ang pag-iisip ni Kristo ay paglalagay sa atin sa katwiran ng Diyos, hindi sa katwiran ng ating sariling mga kaalaman. And he said unto me, thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. So kapag ka nakain mo yung aklat, kapag ka natikman mo ang aklat at ito'y naging mapait sa iyong buhay, the more na ipatotoo mo kung ano ang mensaheng ito na tinanggap mo sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kaibigan, sa sino mang maaabot ng iyong bahagi sa katawan ni Kristo, ng talent na ibinigay sa iyo, ng portion na binigay sa iyo ng Panginoon, sino mang maaabot ng buhay na yan ay ipagamit mo sa Panginoon because it is written in this book, in these scriptures, thou must prophesy again. Diba? Nadaanan natin one time, kapag ang salita ng Diyos ay naisalin sa iyo, that is a prophetic power. You are prophesying the Word of God when you receive the Word of God. That's why we are like little prophets when we receive the Word of God. Kaya nga may mga taong hindi makapaniwala, paano ka gumaling sa karamdaman mo Yung kapitbahay namin, ganun din yung sakit, namatay na. Ikaw buhay na buhay, malusog, malakas. Hindi nila yan maintindihan sapagkat tumanggap ka ng salitang may kapangyarihan because you believe by faith of God. Di nilang maintindihan. That's the reason why kapag ka may mga kababalaghan, may mga himalang nangyayari sa buhay mo, you're like a little prophet manifesting the power of the Word of God. That's why eat the little book, kahit mapait sa karanasan, but that is sweet as honey. Amen? Kaya nga sabi ni Pedro, anong gagawin namin, Panginoon? Iniwan namin ang lahat ng mga bagay, anong tatamuhin namin? You will have a portion on the day of regeneration.
Meron, sabi niya sa kay Pedro, na iniwan ng lahat ng mga bagay. Pero nagtataka ako kay Pedro. Iniwan ng lahat ng mga bagay, pero namatay ang ating Panginoon, yung lambat niya sa pangingisda, nandun pa din. Namamatay ang Panginoon, bumalik sa pangingisda, na backslide. But Peter is telling something, na lahat ng mga tinuring na mahalaga sa kanyang buhay ay kanyang iniwan, sundin lang ang ating Panginoon. That's good enough. Dahil whether we like it or not, darating talaga yung mga panahon na mas marami yung nadadown ka. At sa pagiging down mo, ang dami mo ng mga iniisip ng mga bagay na hindi mabuti. But the Word of God says, I have overcome the world. Amen? Hallelujah. Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. That is why, dapat nating ipatotoo ang rapturing message na ating tinanggap sa huling mga araw na ito. You must be on the right side. Yung nangyari na wildfire sa panahong ating kinabubuhayan sa pagpasok ng taong ito, yung matinding pagkasunog ng California, nasaan side ka ngayon? You must be on the right side. Hallelujah. Kinakailangan mong tiyakin yan dahil ang mga nasasaksihan natin sa ibabaw ng lupang ito ay hindi mo masasabing ngayon mo lang yan nalaman. That's already written in this book, in these scriptures. Hindi na natin maipagtataka. Kahit ang mga wildfires ay nasa book of Joel yan. Yung pagmimistulang dugo ng buwan, ng langit. Nakasulat na ang lahat ng mga bagay na yan. Yung mga kababalaghan sa kalangitan, pag-increase ng knowledge, everything is already written in the scriptures. Nothing to be wondered. Wala ka nang dapat ipagtaka. Pero kapag hindi mo naintindihan ang Word of God and you have not received this revelation, hallelujah, mamamangha ka talaga. Magiging sightseeing sa'yo yung mga missiles na magliliparan, nations against nations, mamamangha ka na lang. Magbablog ka, magko-content ka. Everything is like parang for fun. But there is nothing funny in the prophecies of God. Hindi yan bagay na dapat nating gawing katatawanan o gawing biro sapagkat nasusulat, di ba? Ang Diyos ay hindi nagpapabiro. Hindi siya nagpapabiro. In other words, hindi siya napabibiro. But technically speaking, wag nating bibiruin ang mga salita ng katotohanan. Amen? Kaya nga pati yung mga salitang pag nagulat ka, sus Mariosep. Diyos ko, pala ka. Mga simpleng bagay lang yan, pero without knowing, ay nagagamit. Na-apply natin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kwenta-kwentang mga bagay. Maybe naging habit mo na yan, pero ang habit ay nakokorek yan. With the constant practice and desire para makorek yan. Amen? Mga taong kapag nagsalita, lagi na lang may kasunod na mura. Buti dito, ang ating mga kapatid, every time magsalita, hallelujah yung kasunod. Purihin ang Panginoon, hallelujah. Bumunta ako sa ganito, hallelujah. Pero medyo bawasan natin para maiintindihan yung ating sinasabi. Then sa dulo, sabihin natin, praise the Lord. Amen? Pero mga tao, pagsasalita pa lang ay puro, lagi na lang hindi nawawala ang mga mura. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, tinuruan tayo. Ang mensaheng ating tinanggap ay hindi dapat yan maging display lang sa ating mga buhay. Dapat ito ay mai-apply mo, maipatotoo mo. You must prophesy. Again, dapat mong ipatotoo ang resurrection na ginawa ng Panginoon, pangakong resurrection. Abutin ang mga taong nasa brokenness, mga taong nasa panahon ng kalumbayan, kawalan ng pag-asa. It's about time, your time to shine, to prophesy again. For you have received the message that will rapture your soul to be glorified one day. Hallelujah. Now, balikan natin ang ating teksto sa John chapter 21 at tapusin na natin ito mga kapatid. Maaring sa susunod na lang natin dugtungan ang bagay na ito. Sa John chapter 21, nabasa na natin ang ilang mga bagay at
Basahin lang uli natin ang ilang verse na magiging yugto ng ating pagtatapos. Sa verse 2, there were together Simon Peter and Thomas called Didymus and Nathanael of Cana in Galilee and the sons of Zebedee and 2 other of his disciples. So, makikita natin sa eksenang ito ang mga alagad after ng ating Panginoon ay ma-resurrect. Simon Peter, sabi ni Pedro sa kanila, mangingisda na lang ako. They say unto him, we also go with you. Alam mo Pedro, wala na naman ang Panginoon. Sige, kung mangingisda ka, mangingisda na rin kami. Susunod pa rin kami sa iyo. So alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Kahit na backslide si Pedro, ay hindi talaga binawi ng Panginoon ang calling sa kanya. Gift and calling are without repentance. Siya pa rin ay leader na itinuturing ng kapwa niya mga alagad. Di ba? Kaya nga, kahit yung mga sikat na mga celebrity sa ating panahon, nariyan si Whitney Houston, nandyan si Mariah Carey, nandyan si Elvis Presley, nandyan si Michael Jackson, naging stars of the Hollywood. Pero ang kanilang mga pag-awit, ang kanilang mga talento ay, alam natin, nagsimulang ipinagamit sa mga churches na pinanggalingan nila. Doon sila unang ginamit ng kanilang mga talento. And then later on, naging Hollywood stars ang mga ito. But you see, hindi binawi ng Diyos ang kanilang mga calling, kanilang mga talento. Nagpatuloy pa rin sila, nakakalungkot, hindi na sa Panginoon pinagagamit. Naintindihan po ba natin? Hallelujah. So ganun si Apostol Pedro. Napakabuti pa rin ng Panginoon sa kanya dahil kahit na na-backslide siya ay yung leadership niya hindi pa rin enlist ng Panginoon. Sinundan pa rin siya ng kapwa niya mga alagad. They went forth and entered into a ship immediately, and that night they caught nothing. So ang problema rito, wala silang nahuling isda, ni isa, ni dilis, wala. Hallelujah, dilis na nga lang, hindi pa nakahuli. Hallelujah. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus said unto them, nakakatuwa ang Panginoon, ano? Maging saan ka pang lugar nandoon, kahit ano pang nararanasan mo, kahit ikaw lang ang nakakaalam mo sa sarili mo na nandun ka sa sulok, umiiyak, naghihintay ng awat habag ng Panginoon dahil sa iyong pangangailangan na naging bukas na sa iyo ang katotohanan na ang Diyos lang ang makapagbibigay ng tugon. Nakita ka ng Panginoon. Kahit backslider si Pedro at ang mga alagad, pinuntahan pa rin sila ng Panginoon. Alam pa rin ng Panginoon kung nasaan sila. Isn't it that the Lord is so good to us? Hallelujah. Then Jesus said unto them, children. Ulitin ko, children. Ulitin ko, children. Sino rito ang tulad sa mga anak na maraming pangangailangan sa gabing ito? Sino rito? Taas ang kamay ng mga tulad sa isang sanggol, sa isang anak na walang magagawa sa kanyang sarili ni pambili ng ganito'y wala. Umaasa siya sa kanyang mga magulang. And Jesus said, children, children, children. Alam ng Panginoon ang best for you. Alam ng Panginoon ang pangangailangan mo. The moment na maintindihan mo out of being backslidden, na ikaw ay anak ng Diyos, hallelujah, ang Diyos ang bahala sa pangangailangan mo. You have to go onto that stage of your Christian life, spiritual life, na maintindihan at maging bukas sa iyong katotohanan no matter what had happened. Ikaw ay anak ng Diyos na buhay. Ikaw ay anak ng Diyos na buhay. Ikaw ay anak ng Diyos na buhay. Walang magagawa sa iyong karamdaman, walang magagawa sa iyong kagipitan, walang magagawa sa iyo ang mga kagulumihanan, ang mga troubles, ang mga bagay na mga kaalitan sa ibabaw ng lupa. Walang magagawa. Sapagkat ikaw ay anak sa pagtatagumpay. Ikaw ay anak sa kaluwalhatian. Ikaw ay anak sa kayamanan at kapangyarihan ng Diyos. Amen! Hallelujah! Oh, glory to Jesus! It is so good to realize that you are sons and daughters of God. Kayo ba'y mga anak? Taas ang kamay ng mga anak?
seryosohin ninyo ang katotohanan na yan. You should stay in that position as children of God. Have you any meat? Meron ba kayong ulam? Kailangan mo ba ng kagalingan? Kailangan mo ba ng kapayapaan? Have you any meat? Meron ka pa bang pambili ng bigas? Meron ka pa bang pambili ng ulam? Meron ka pa bang inaasahang kagamutan, kagalingan sa karamdaman mo? Have you any meat? Ang sabi ng banal na kasulatan, kayo'y hindi tumatanggap dahil kayo'y hindi humihingi. Come on, church. It's about time to realize, walang makakatugon ng ating mga pangailangan sa kaliit-liitan hanggang sa kalaki-lakihang pangailangan, kundi ang Panginoon lamang. You have to realize that you are nothing at all. Sapagkat kapag mataas ang tingin mo sa iyong sarili at sa iyong kakayanan, you don't need God. You won't realize that God is the only and ultimate need of your soul. Hallelujah. Children, have you any meat? They answered him, wala. Very desperate. Wala kami pagkain. Pinabayaan na kami ng Panginoon. Pinabayaan na kami ng aming Diyos. Wala. Kamusta ka ito? Lumalala yung karamdaman. Ito, palala ng palala yung high blood. Kamusta ka? Ito, daming kagalit, ang daming kaaway. Mula na naging Kristyano ako, yung mga magulang ko, naging kaaway ko na rin. Ito, wala. What is that? That is the state of backslidden heart. Iniisip niya sa kanyang sarili na sa lahat ng mga malas, ikaw yung malas. Sa lahat ng mga sawi, ikaw yung sawi. Kumbaga, nagsasagpiti ka na. Ikaw na yung pinakakawawa, ikaw na yung walang-wala. No, children of God, don't be like that. Don't act like that. Don't behave your soul like that. Ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Haring David, kahit nalulumbay ang kanyang sarili, in-encourage niya, kaluluwa ko, bumangon ka sapagkat magsasamba ka pa sa Diyos. Hallelujah. Kaluluwa ko, lumigaya ka, sumaya ka, bumangon ka, sapagkat magpaparangal ka pa sa Diyos. Kaluluwa ko, bakit ka umiiyak? Bakit ka nalulumbay? Bakit ka lumuluha? Bakit bigat na bigat ka? Bumangon ka sapagkat magpapasalamat ka pa, aawit ka pa, maghahandog ka pa sa Diyos. Hallelujah. Yan ang gawin ng iyong kaluluwa. Children of God. Hallelujah. And he said unto them, cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. Teka lang, ilang oras na kaya sila Pedro na nangingisda? Palagay ninyo, ilang oras na? Palagay ninyo, hindi nila kinas yung kanilang lambat? Palagay ko, naihagis na nila yung sa kanan o sa kaliwa, hinagis na sa kanan, hinagis na sa harap, hinagis na sa likod. Lahat na yata ng posisyon, pinaghagisan na nila ng lambat, wala pa rin silang nakita. But look at now what Jesus is saying unto them. Ihagis ninyo ang inyong lambat sa kanang side ng daong. Kanang side ng bangka. Now remember this. Hindi sila lilipat ng bangka. They should stay to the same boat, to the same ship. Kinakailangan nilang nasa same ship sila. Hindi magiging tama ang right side na tinutukoy ng Panginoon kung sila ay lilipat ng ibang bangka. It's the same ship. Kung saan ka nadapa, kung saan ka nabigo, kung saan ka, hallelujah, nagka-problema sa spiritual life mo. It's the same ship. But this time, si Jesus na magsasabi, He will instruct the church, ihagis ang lambat sa kanan at makakasumpong ka ng maraming huli ng isda. Naintindihan natin, what is the difference? Nang mangisda si Simon, kasama ang mga alagad, it was out of their own will only. It was out of his own inspiration. Kaya wala siyang nahuling isda. Kahit lahat pa ng side ng bangka ay kanya ng pinagkakisan ng lambat, wala pa ring huli ng isda.
Bakit? Dahilan sa yun ay sariling pagsisikap lamang ni Pedro, yun ay sariling inspirasyon niya lang, sariling desisyon niya, sariling pagpapasya niya. He has never even asked the Lord or inquired of Jesus, inquired of God kung ano ang kanyang gagawin. Una, hindi dahil sa ikaw ay mahusay, matalino, hallelujah, ay kumpiyansado ka na lahat ng gagawin mo ay magsasucceed. No, no, no. So, you must be on the right side. Amen? Dudugtungan natin ito, lubin ng Panginoon sa susunod. O kaya, doon na lang sa Masbate. Sama niyo pala kami sa prayer, mga kapatid. Hallelujah. Noong nakaraang meeting namin ay hindi pa ako sure. So sabi ko sa ating mahal na pastor, di ko pa siya na-update. Hindi ako sure na makakapunta sa Masbate dahil ang akala ko, mauna ang fellowship sa Cebu. At ang isip ko ay sa kanalang gawan ng paraan yung pamasahe papunta ng Masbate, pagkabalik galing ng Cebu. Pero in my surprise ay mauuna pala yung Masbate. So nakabook na kami sa Cebu, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon dahil nagkaroon ng suggestion sa akin na aking may bahay na aeroplano na lang ako papunta na Masbate. Pero 16,000 balikan. Pero sabi ko sa kanya, kasi sabi na akin may bahay, 16,000 mabigat. Sabi ko, gawain naman yan ng Panginoon. Kung 16,000 man yan, gawain naman yan ng Panginoon. Pero alam ninyo mga kapatid, pagkatapos namin mag-usap, bakit ko sinabi, malaki nga yung 16,000. Ang mahal nun. Look at how human process things like that. Pag nasa pananampalataya ka, you are invincible. Pero pag bumabalik ka sa sarili mo, ulirat, yung mura nagiging mahal na. Ang tao ay tao talaga. Pero nasabi ko, ba't ka manghihinayang sa 16,000? Gawain naman ng Panginoon ang pupuntahan. Pwede bang sa Disneyland na lang yan? Pwede bang sa Singapore na lang yan ay pamasahe? Ang laki niyan. Di ba? Kung tayo ang pipili bilang tao, pang tour na yun, 16,000. Pero mas pinipili nating gamitin yan sa gawain ng Panginoon dahil yung ating tatanggapin na bunga ng mga fellowship, because you're on the right side of the ship, ay eternal ang magiging benefit po niyan. Maaring magpapagal ka, pero ang tulong ng Panginoon ay hindi lalayo sa iyo, kapatid. Kaya sama niyo po kami sa dalangin. Actually, sila Brother Mike, Sister Nati at ang kanilang anak ay magkakasabay kaming lilipad. Pero lalo pagparin kami doon sa Masbate. At lilipad uli para bumalik naman dito, mga kapatid. So may you help us in prayer sa isang safe na paglalakbay namin sa aeroplano at ng ating mga kapatid by land. So nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil from 16,000 ay nagkaroon ng promo. Akalain mo yun, napakabuti talaga ng Panginoon. So yung from 16,000, I think around 9 to 10,000 na lang yung balikan. Kaya purihin ng Panginoon. Kalahati doon ay utang muna, kalahati ay may provision ng Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon dahil ang kanyang pamamaraan ay higit kaysa pamamaraan ng tao. Purihin ang ating banal na Diyos. At pagdating namin dito sa Maynila, Monday ng umaga, prepare naman kami, nila Ate Mon na palipad naman ng Cebu. Pero mauna po kami doon, siguro mga 2 araw lang ang pahinga ay lilipad na papunta ng Cebu. So, sama nyo kami sa prayer, sa mga paglalakbay, sa darating na buwan ng February. Medyo nalulungkot lang dahil hindi ko kasama aking mag-anak sa Masbate dahil sa kailangang mga i-priority. Mas kailangang i-priority ko muna na makaparoon para makatulong sa mga kapatiran doon. Kung bibigyan ng Panginoon ng pagkakataon, makapag-encourage, ay makapag-serve doon. So, tiisin muna ng aking mag-anak, ng aking puso ang lumbay na hindi ko kasama aking mag-anak dahil mahirap din talaga mag-asikaso ng sarili lang mga kapatid na hindi ko kasama rin ang aking may bahay. But loobin ng Panginoon sa susunod na mga pagkakataon fellowship ay makasama ko ang aking mag-anak. Hallelujah. Dahil hanggat maaari, ang desire ko sana saan mang gawain
itulot ng Panginoon ang inyong munting lingkod kasama ang ating mahal na pastor at ang ating mga kapatid, mga manggagawa, ay desire ko talaga na kasama lagi ang aking asawa, aking mag-anak para matupad ang kasulatan, two is better than one. Amen? Kasi kung ako lang at ang Panginoon, two is better than one pa rin, pero masigit daw yung tatlo, sabi ng Biblia. So kung hindi ko kasama aking asawa, ay pangalawa na lang ang Panginoon. Pero kung kasama ko ang asawa, ang pangatlo ay may kapangyarihan lagi na mas patibayin pa ang ating mga lakad sa kalooban ng ating Panginoon. I hope you understand what I mean. Pero palakpakan natin ang ating Panginoon. Siya'y mabuti. Hallelujah! Sa gabing ito ay may mga answered prayer kayong tatanggapin if you are only, hallelujah, believing, standing firm by faith, that you should be on the right side of the same ship to claim the promises of God. Palakpakan natin minsan pa ang Panginoon. Tayo manalangin. Ama naming banal, salamat sa iyong mga salita, sa iyong pagkilos, sa iyong espiritu na patuloy na nagko-comfort at sumasagot ng aming mga pangangailangan, ng aming mga katanungan, ng aming mga inquiry upang ang aming mga lakad at decision sa buhay ay maging fully guided of your Holy Spirit. Kaya salamat sa gabing ito. We give the glory and honor and praises in the mighty name of the Lord Jesus Christ, the Son of the living God. Everybody says Amen. Palakpakan natin minsan pa ang ating Panginoon.